Ang masaya ang kasama. 106.3 Energy FM. Pampanga, Energy FM, hi Pampanga, Energy FM. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo, Energy. Ang masayang kasama. 106.3 Energy FM. Pampanga, Energy kaibigan mo. Pampanga, Energy ang numero uno. Kaya't kumama na at isigaw mo. Hi, Panda! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo, Energy. Energy FM. Sa 106.3. Magandang umaga, itama ang inyong mga orasan. Ganap tayong alas 8 ng umaga. Ang 106.3 Energy FM ay kaisa ng Commission on Elections sa pamamagitan ng programang ito sa advokasya ng pagkakaroon ng malinis at maayos na paghalal ng mga tumatakbong kandidato ngayong May 13, 2013 elections. Simula sa araw na ito, bibilang na lang tayo ng 49 na araw bago ang ganap na paghalal. Kayo po ay aming inaanyayahan na makinig at tumutok sa programang ito kung saan sa unang bahagi ay magkakaroon ng diretsahang katanungan ang bawat kandidato kung saan bibigyan sila ng tig-1 minuto sa bawat tanong upang ito ay tugunan. Sa pangalawang bahagi naman ng talakayang ito ay magkakaroon ng pagkakataon ang bawat isa sa kanila na bigyan ng tig-1 katanungan sa loob ng 30 segundo ang dalawang kapwa kandidato kung saan magkakaroon naman ang bawat isa sa kanila ng tig-1 minuto para tumugon sa tanong. Maaari din na magbigay ng kanyang komento o reaksyon sa loob ng tig-1 minuto ang kanyang dalawang katunggali patungkol sa naging kasagutan ng una kung ito ay nag-uugnay sa kanyang sirkumstansya o kumakaladkad sa kanyang pangalan. Kapag tumunog na ang ating orasan, hudyat na po yan na patapos na ang kanilang oras at kailangan na nilang isara at tapusin ang kanilang argumento. Ipinapaunawa po namin ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay arranged alphabetically. Ito ang Deretsahan, Eleksyon 2013. Alright, Diyos marahay na aga po sa Toy Agabos mga pangga. Ini po ang Deretsahan Eleksyon 2013. Bisita po niya tungon yan ang tulong aspirante para mayor kan Banwaan kan Minalabak. Kung sa indang ibibikladan sa indang mga kasimbagan sa mga isyong ihahapot sa inda. Mga isyong po pwedeng magtaong linaw, tanganin na matabangan ng mga botante na mapaghurup-hurupan ang sa indang magiging desisyon. Sa kung si Isay ang sa indang iilhir na maninigong maging leader kan sa indang Banwaan. Mga pangga, Deretsahan ang urulay ngunyan. Kan mga aspirante para mayor sa Banwaan kan Minalabak. Maghinanyog, tatibadan isyo asin kamurugtakan sa Banwaan kan Minalabak. Iuman ang sitwasyon sa indong lugar. Asin bago tapunan ang Deretsahan sa tungo ng aramon ang sirkumstansya sa lugar na paglalabanan kan sa tulong aspirante. Ang bayan ng Minalabak ay matatagpuan sa gitnang kanlurang bahagi ng probinsya ng Camarines Sur. Ito ay nasa hilagang dulong bahagi ng bayan ng Milaor, sa timog kanlurang bahagi naman ng Bula, o kaya'y sa hilagang silangang bahagi ng munisipyo ng San Fernando o timog kanlurang bahagi ng Ragaykol. Ang bayan ng Minalabak ay may kabuoang sukat na 12,506 na ektarya na nahahati sa 25 barangay. Saklaw nito ang mga kostales na lugar, upland, lowland, and riverside areas. Kung pagbabatayan ang datos ng Community-Based Monitoring System o CBMS ng nakalipas na taong 2012, ang bayan ng Minalabak ay may populasyong 53,124, kung saan mataas na porsyento sa mga ito ay pagsasaka, pangingisda at pag-aalaga ng mga hayop ang ikinabubuhay. Sa darating na Mayo at 13, taong kasalukuyan, muling bibigyan ng pagkakataon ang mga taga-Minalabak na pumili ng kanilang mga lingkod bayan na magtutulong-tulong sa pag-asenso ng bayan ng Minalabak. Sina Kagawad Chris Lizardo, Mr. Eddie Suarez at Vice Mayor Nestor Villegas ang mga kumakandidatong alkalde sa bayang ito. Pangga, makinig sa talakayang ito sa Marso 25, ganap na alas 8 ng umaga at baka ang inyong lugar at kalagayan ay nasa kahalintulad na sitwasyon. Ito ang Deretsahan, Eleksyon 2013.
Ngayon mga pangga sa itong bistuhon ang mga kandidato para alkalde sa Banwaan kan Binalabak. Si Kagawad Chris Lizardo ay kasalukuyang naninilpihan bilang Municipal Councilor sa Bayan ng Binalabak. Noong taong 2004, tumakbo ito sa pagkaalkalde sa kanilang bayan, subalit di pinalad na manalo. At ngayong May 2013 elections, susubukan niyang sumabak muli para alkalde sa Bayan ng Binalabak. Mga pangga, si Municipal Councilor Chris Lizardo, aspirante para alkalde sa Bayan ng Binalabak. Isa rin sa kumakandidato bilang alkalde sa Bayan ng Binalabak ay si Engineer Eddie Suarez o mas kilala sa tawag na Manoy Eddie ng kanyang mga kababayan. Hirap man sa buhay sa simula, itinaguyod nito ang sarili upang makapagtapos ng pag-aaral at maging ganap na inhenyero. Siya ay nakapagpatayo ng sariling kumpanya sa Pilipinas at sa ibang bansa. Nagpatayo rin ito ng sariling Technical Vocational School sa Bayan ng Binalabak. Unang sumabak ito sa pagkaalkalde taong 2007 kung saan hindi ito pinalad na manalo. At ngayong May 2013 elections, muli siyang kumakandidato bilang alkalde. Mga pangga, si Manoy Eddie Suarez, ang isa sa tatlong aspirante para alkalde sa Bayan ng Binalabak. Si Vice Mayor Nestor Villegas ay ang kasalukuyang vice-alkalde sa Bayan ng Binalabak. Bago ito, siya ay nanungkulan bilang Municipal Councilor sa loob ng 3 termino. Matapos ito, siya naman ay tumakbo bilang Vice Mayor sa palit-pigo sa unang pagkakataon hanggang sa siya ay mahalal bilang vice-alkalde ng 2 beses. Si Vice Mayor Nestor Villegas ay bahagi ng lokal na gobyerno ng Binalabak sa mahabang panahon. At dahil dito, siya ay maituturing na veterano na sa larangan ng politika. Mga pangga, si Vice Mayor Nestor Villegas ang isa sa 3 aspirante para alkalde sa Bayan ng Binalabak. Alright, tama ang inyong mga orasan. Ganap ng 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga pangga, inuto niya itong haputon ninderechahan si Kagawad Chris Lizardo. Sa iyang kahaputan 2 beses na pong uutrohon. Kagawad Chris, ano po taday dapat iboto kan mga taga Binalabak si Vice Mayor Nestor Villegas? Liwat, Kagawad Chris, ano po taday dapat iboto kan mga taga Binalabak si Vice Mayor Nestor Villegas? Thank you, Chris. Sigun po sa palibot-libot mi pagkonsulta ko niyan sa mga taga Binalabak. Ang sabi po nila, kung tano ta day na sinamatabang ki Vice Mayor, ipo ta sa lawig na panahon na pagserbe niya po sa Banwaan ta, since after EDSA, yaw na po sinda dyan, may mga programa man po na mga proyekto na day na-realisar kan sa iyang termino. Salamat, Kagawad Chris Lizardo kan sa imong kasimbagan. Ngunyan, for your second question, ano po taday dapat iboto kan mga taga Binalabak si Manoy Eddie Suarez? Sabi man po, duman sa mga pagkonsulta mi, manungod kay Manoy Eddie, sabi niya po na maswerte ang magiging Vice Mayor niya at kung siya daw mapipili, may mga negosyo siya sa ibang nasyon, bakit sa nadigdi, from time to time, na-attend siya sa negosyo, so ang mawawalat ang Vice Mayor. So sabi po kan mga taga Binalabak, paano po kung may mga panahon na mahagad sindang tabang, kay panan ang alkaldiyaon sa Banwaan kan Binalabak. Salamat po sa indong diretsahan na kasimbagan. Mga pangga, yan po si Kagawad Chris Lizardo. Ngunyan, sa to naman na ihapon kay Mr. Eddie Suarez ang siring na diretsahang kahaputan. Manoy Eddie, ano po taday dapat iboto kan mga taga Binalabak si Kagawad Chris Lizardo? Go ahead please. Diyos Marina, aga sa gabos. Salamat Chris sa pagkakataon na ito. Ang simbag ko dyan maliwanag. Bata pa naman si Chris. Igwa siya na yung panahon. Aram yan kan buong mga taga Binalabak. Salamat sa imo. Salamat po Manoy Eddie Suarez para po sa imong pangaduang kahaputan. Manoy Eddie, ano po taday dapat iboto kan mga taga Binalabak si Vice Mayor Nestor Villegas? Again, ito po si Vice Mayor, anom na taon na hindi nagserbiyo sa Binalabak. Mayo pa akong naaraman na naging prohekto kani na siyaan nanguna na talagang ang Binalabak napakaray. Siring man sa iyang naging mayor.
Mayo, nada. 0 po. Salamat. Salamat sa imo, Manoy Eddie Suarez. Ngunyan mga tugang, sa to naman na ihapot kay Vice Mayor Nestor Villegas ang siring na diretsahang kahaputan. Vice Mayor Nestor, ano po taday dapat na iboto kan mga taga-Binalabak si Kagawad Chris Lizardo? Good morning. Salamat sa pag-imbitar, Chris. Ang inot na rason na dapat na iboto si Chris dahil sa si Chris nagtabang na kami kang panahon, ginido ni siya na kaigwaning pagkakataon maging bukal, pinagana ni siya naman konsyal, alagad, dahil panatik out, pigtalikodan na ang grupo na nagpagana sa iya, kaya nagluwas, na dahil niya pigtindugan ang paki-sumaro sa iya pag-iriba. Kaya dahil pagboto si Chris Lizardo. Salamat po sa imo, Vice Mayor Nestor Villegas. Kunyan, para po sa imong pangalawang kahapotan, ano po ang taday dapat na iboto kan mga taga-Binalabak si Manoy Eddie Suarez? Si Suarez dapat na iboto, inot sa edad niya. Ikadua, dapat si Ed Suarez mag-create na sa naming grupo na mag-advise kay Mayor Villegas pakagana ko sa 2010 eleksyon. Salamat po, yan po si Vice Mayor Nestor Villegas. Salamat po sa tuloy niyatong kandidato sa diretsang pagsimbag sa satoy mga kahapotan. Sa samong pagbeltada mga pangka, ang tabayanan ni Bapang diretsang pagtukar, kan iba pang issue sa Banwaan kad Binalabak. Mga isyong baka may pagkakaparehas man sa saindong kamugtakan. Mabeltaan diretsahan eleksyon 2013. Makalis lang po ang nagkapirang pagirumdum. Sabihin radyo, sabihin mo Energy Energy FM sa 106.3. Maray na aga itamang sindong mga orasan. Igwan na kitang 13 minutos makalihis ang oras na alas 8 nin aga. Mga pangga, welcome back sa satuyang programang Diretsahan, Eleksyon 2013. Ganyan po pangaduang kabtangkan diretsahan. Kuya ni Bambang mga kahapotan sa satuyang mga aspirante para alkalde sa Banwaan kad Binalabak. Well, tanta si Kagawad Chris Lizardo. Kagawad Chris, bilang incumbent municipal councilor kan Banwaan na Binalabak, ano po ang sa indong mga may pag-orgulyong proyekto sa pagpauswag kan Binalabak na napapakinabangan ngunyan kan sa indong mga kahimanwa? Thank you, Chris. Diyan sa muya sa Kumsino, ako po namamayo kang Committee on Education. Being the chairman kan Committee on Education, orgulyo ko pang ipaabot sa mga taga-Binalabak na sa sakuya pong 2 taon siyam na bulan na pagiging chairman kan Committee on Education, nagkakapira pong mga school buildings, classrooms na may patugdok ta dyan, may pigigibo pa. Asin ini po ipapadagos mi pa, tanganig matugunan ang kakulangan sa mga classroom sa satuyang Banwaan. Tangani pong itong mga kakyanta, mataan ng tamang edukasyon. Asin sa mga panahon na kami po nagtukaw bilang konsyal na anong taran mi po duman na kita lang na Banwaan ang mayong one town, one product. Ini po sa paagikan sa pagiriba, ang mga proposition mi po ang napili na maging one town, one product yung charcoal briquetting. Salamat sa iyo, salamat sa imo Kagawad Chris Lizardo. Ngunyan po para sa imong pangaduang kahapotan. Saro sa mga hagrangay kan mga taga-Binalabak ang halangkaw na maray na binabayada dinda sa supply na tubig kan Binalabak Water District. Dawa daiman naiinom. Ninhuli po taday sinda nakakasiguro kung iniligtas inumon. Kapag pinakalakagaan nagtitisa o nagkakaigwang lagod nagarong chok sa lawag kan Takore. Ngunyan, Kagawad Chris, ang kahapotan po Kagawad Uya. Kung ika po ang magiging alkalde sa Banwaan kad Binalabak, ano po ang sa imong magiging lakdang para masolusyonan ang problema ngayon? Primero po ang tubig kan pigseserbihan kan sa tuyang Banwaan dyan sa Binalabak, hindi po safe na inumon. Manunugod po naman sa tisa o naglalagod na tubig pag inipigagaga sa Takore, hindi po dahil ang sa tuyang tubig, alangkaw ang content duman sa physical properties araw kan magnesium, calcium. So ini po, apisar na alangkaw ini, nasa tolerable value pa man po ini. Dahil kita po papacheck taman ini sa MNWD, sa PHO, asin sa DOH, managod sa bakterya kung ini may kontaminado, asin sa
presyo naman po, ini po, kung kita tatarabangan, dapat po ang kinikita tang more than 3 million a year sa patubig o dyan sa potable water system ta sa Banwaning Minalabak. Dapat po ang nakukwata sa tubig na ini, gagastos taman digdi sa proyekto ini. Tanganig may baba pa ang presyo kan tubig sa Banwaning Minalabak. Salamat po sa imong kasibagan, kagawad Chris Lizardo. Ngunyan ng mga tugang sa naman na hapoton si Manoy Eddie Suarez. Manoy Eddie, kamo po mayo pang eksperyensya sa ngaran na politika. Alagad, ano po ang sa indong may pag-orgulyong kwalifikasyon para kamo tiwalaan kan futuro kan Minalabak asin sa pagpauswag kan Banwa na ini? Una po, ako ay eksperensyadong manager ng mga kumpanyang tinayo ko. Ako po, ang hangarin ko talaga dyan ay labanan ang kahirapan namin. Ngunyan, the way to do it, kailangan igwanin master plan. Ang master plan ko, magiging master plan ko, dara na gabos naman unang-una ang supply kan bigas. Ang Minalabak, sufficienteng mariya sa produksyon ng bigas. Kailangan yan maging scientifico ang pamamaraan ng pagsasaka, lalong-lalo ng patubig, mga obsolete na mga kwan dyan, irrigation system. Yan, saro yan talaga ang prioridad ko. Pangalawa, ang edukasyon. Ang edukasyon, although sinabi ni Kagawan Lizardo na nagpag-iw na sindang classroom, to be honest, gawanin doon ang statistic yan ng Department of Education sa buong Minalabak. Kulang na kulang sa classroom. Ang size ng class ngayon, mga 40. Salamat po, Manoy Eddie. Salamat po sa imong kasimbagan. Ganyan po para sa imong pangadawang kahaputan. Kung kamo po, Manoy Eddie Suarez, patawan nin pagkakataon sa pinaka-enot na pangyayari na makatukaw bilang alkalde kan na Banwaan kan Minalabak. Ano po ang sa indong magiging mga pangenot na programa asin na proyekto para sa pagpa-asenso kan na Banwaan kan Minalabak? Oya po, sa pamagitan ng aking master plan, ang infrastructure yan lang yan. Gabagamat ang sanong congressman, maayos man ang mga ginibo pero hindi sapat. Tingnan ninyo ang samuyang Banwaan na sentro kan mga nagbibisita sa amin, nakakahiya. Parang, alam mo ang Banwaan namin, pitkas. Yung sabi yung sendo. Walang income dyan, kundi real estate lang. Kailangan niya, sa magitan ng master plan ko, kailangan magtatag ako ng mga hanap buhay dyan. At yan, magagawa ko yan. Alam ko, I'm a good manager. License akong farmer sa Guam. License akong contractor. More than 2,000 na siguro. Libo-libo na ang natulungan ko mga Pilipino. Sa buong Pilipinas yan, bako lang sa Minalabak. Na pinadala ko daw sa US, sa Guam. Yan ang sabi ko. Salamat. Salamat po, Manoy Eddie, kan sa imong kasimbagan. Ngunyan, mga pangga, sa tuya man po na itaw ang mga kahaputan sa presenteng nakatukaw na vice-alkalde sa Banwaan kan Minalabak, si Vice Mayor Nestor Villegas. Vice Mayor Nestor, makulor asin panoodin kaurugbahan ang mga festivals kan manlain-lain ng mga Banwaan. Sinda minaselebrar kainin haros sarong simana o week-long celebration. Kung saan, ang pinaka-highlight iyo sa aldaw mismo kan kapistahan kan lugar. Kanda nakalinis pong simana, natapos pa sana ang dapat na aldaw na festival sa Minalabak na inaapod Buswak Festival. Ngunyan, kuya po ang hapot Vice Mayor. Sa Minalabak, ang fiesta tuyong Mayo 11. Alagad nagangalas po ang kadaklan sa mga taga Minalabak. Urog na sa mga taga-poblasyon. Kung tano po taan Buswak Festival, ginigibo tuyong bulan in Marso. Bako sa simanang minasabat sa kapistahan kan Banwaan. Kaya dalugod pag fiesta, mayong kaurugmahan, asin dalanon ang mga kahimanwa nindo sa Minalabak, o kaya man mga bisita kung kaya ang source of enjoyment, magkarakan na sana. Ano po ang sa indong masasabi, asin kapaliwanagan sa isyong ini? Okay, thank you. Ang Buswak Festival po, ginibumi. Nangarig ang Minalabak, malakalaog, sa pigpapara sa Rabig Tourism Area, Tourism Place. Now, pigadalang ko po kan ako maging Vice Mayor, since na kumahilik ng konsyal, na ano man na programa pagbulan na Mayo, maluyahon. Pero pigibot na ng Marso because of the participation kan edukasyon, Department of Education, tangarig makasuporta sa programa. Sa anong na taon mo na pigibo, ang Buswak Festival, lalong nagdadako, nag-aasinso, makulor, tano, sa tabang, kan mga maestra ay maestro, mga estudyante, nagpapartisipar sa parade, sa aktibidades. Pero po, kung bulan na Mayo,
isa iimbitaran tang maestra, estudyante na magpartisipar sa kaurugmahan. Kung ang September po na Piña-Francia sa Camarinesor, ginigibo nin Mayo pong araw na karugmangan. Iyan po ang punto. Kansa ko yung plano, kaya pigibo mining Marso. Salamat po, Vice Mayor Nestor Cansedong Kasimbagan. Ganyan po para sa pangaduang kahapotan. Sa haloy na panahon po nindo na pagiging miyembro kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Minalabak. Ano po ang sa indo mga konkretong na ginibuhan? Ang inaan mga taga Minalabak, pilion na kamo ang sa indang maging alkalde. Inot ka na ako na konkretong nagibo ko dahil ang anong na pagbukas kan high school kan Banwaan na Minalabak, kaparte ako dyan. Ang pagkonstruer kan inom mo na tubig, kay bako dyan. Ang pagtapos, kang gabos ng infrastruktura, kung kan 2007, kapartir ko si Mayor Hirbas Mayor, nailing kung ano ang pag-asinso kang Banwaan na Minalabak. Ngunyan ko ng kaso, na ako manggana ang gabos na estudyante, pon grade 1 abot grade 6, sa Banwaan na Minalabak, libabayaran, sasaguton kan lokal na gobyerno, ang sa kuyang dakulang programa, kadagdagan kan mga naginibo ko sa Banwaan na Minalabak. Sakod ko na ako maluyang kandidato, dahil kumailihir kami Minalabak, nin anong na bisis bilang opisyal. Apat na bisis naging konsyal, 2 bisis naging vice mayor, 2 bisis naging presidente kang gabos na konsyal sa Camarinesor, asinday kumaging presidente kang gabos na konsyal sa Bicol Region. Kaya dakulang pagtubod ko, kada ako lang kung natabang sa Banwaan na Minalabak. Salamat po, Vice Mayor Nestor, asin kikagawad Chris Sardo, siringman ki Manoy Eddie Suarez. Sa satuyang pagbelta mga pangga, sa tuban natatawan in oportunidad ang lambang saro sa satong mga aspiranting alkalde sa Banwaan kan Minalabak na magbatikal din tigsarong kahapotan sa saindang kapwa aspirante para alkalde sa Minalabak. Tatawan tang 30 segundos ang saindang paghapot. Dangan magkakaigwaman in sarong minuto ang balyong lado para tawanin kasibangan o kapaliwanagan ang isyong inihapot sa sainda. Tapos yan, sa samuyang pagbelta, digdi sa programang Derechahan Eleksyon 2013. Huwag mo sabihin radyo, sabihin mo Energy. Energy FM. So 106.3. Itaman sa indong mga orasan, igwa na kitang 25 minutos makalis ang alas 8 nin aga. Welcome back mga pangga. Uwi na kita sa pangadawang kabtangkan sa tuyang Derechahan Eleksyon 2013. Ganyan, tawantang pagkakataon si Kagawad Chris Lizardo na sambiton ang sayang kahapotan para kay Manoy Eddie Suarez. Kagawad? Para po kay Manoy Eddie, ako po bilang member kang Sangguniang Bayan and members kan iba-ibang committees, may mga nakaabot po sa muyang mga surat or complaints ani sa mga pag-iribata sa Minalabak. Ang hapot po dahil inyo po duman sa pag-hirimikan tax ordinance, nagbabayad ka po duman sa Milaor instead sa Minalabak, na friend po si Simon Truck, tapos si Poultry po gusto nga ning ipapadlakan sa tuyang BCR Alcalde. Manoy Eddie Suarez, ano po ang sa indong kasimbagan? Unang sagot dyan, yung tungkol dyan sa paghuli ni Gobernador, yan ay masabi ko political harassment yan. Yan naman, pagdating naman sa gustong ipadlak yung poultry ko, welcome na welcome yan. Dahil yan may lisensya yan sa DNR, sa kapitan. Tada, nagpile ako ng kaya permit, pero na-inapprovean ni Mayor Bas Mayor. Alam yan ni BC. Alam yan na Consumer Municipal. Welcome sila dyan. Yung tungkol naman yan sa pagbayad ko sa Milaor, natural dahil kung gusto kong paabot sa inyong lahat na ang mga taga-Milaor, yung mayor sa Milaor, linaog namin na Labak. For your information, doon sa sikol ko, dapat yan Minalabak. Almost 200,000 ang ginagasto ko, pati yung mahalublakan ko. Sa Milaor ko nagbayad, kaysa yung nakasalan yan. Hilingon tabi nindo sa assessor's office kung saan talaga ako dapat magbayad. Salamat, OBIR. Salamat po, Manoy Eddie. Vice Mayor, kamo po, sabi ni Manoy Eddie Suarez na isinindo ang bagay na yan. Ano po ang katotohanan sa pangyayari ngayon? Sa bagay po ngayon, at aram ko totoo padagos yan, may complaint na kami kaya na sa boundary dispute kami Minalabak sa Milaor. Kaya lang gusto may agiyon sa tama sa nangurulay-ulay,
takon mapipili dahil na daraw sa sanggunang panalawigan. Kaya lang, iniman sa muyang oposisyon na taga Milaor, pinagdidiling maray. Kaya nga ni po gusto kong ako ang manggana. Takon ako manggagana, iyan ang saro sa mga dapat gibuong ko. Matapos na, totoo yan na si Mr. Suarez, kung totoong makakandidatong para alkalde sa Banwa na Milabak, dapat primero piglaban niya totoo ang pwestong pinagtugdukan sa eskwelahan, dapat din nagbayad sa Milaor. Manay Eddie, sa Rupong Ribatal, ano po ang sendong masasabi sa bagay niyan? Alam mo yan, alam mo ni Mayor, kinumbida ko na yan duwang Mayor, si Mayor Flores ng Milaor sa kami na Labak. Sindang dua, sa kayo mas doon mismo sa school ko. Oy, kamo mga Mayor, isa naman ang bus nindo. Ano ba kayusin nito? Tanong kami taga Minalabak dahil no pag-apyon. Oh. Kaya isi kasalanan yan. Ako, sumusunod lang sa batas bilang sududano. Ang sabi ng BIR, duman magbayad sa Milaor dahil nasa jurisdiction na ng Milaor, kasalan ko ba yun? Kasalan niya nindong mga nasa pwesto. Okay, salamat po Kagawad Chris Lizardo kan sa imong kahapotan na si Manny Eddie sa imong kasimbagan sirigman sa imong Vice Mayor Nestor Villegas. Ganyan. Para man po kay Vice Mayor Nestor Villegas, ano po ang Kagawad Chris Lizardo? Sorry. Yes. Ano po ang sa indong kahapotan man para kay Vice Mayor? Para po kay Vice Mayor, kami po bilang membro kan Sangguniang Bayan, nanotaran naman po dyan ang pagiging dominante niya, ang pagiging patas sa pagtrato, maski nga ni po sa pag-iriban niya sa council, sa mga empleyado. So ang hapot ko lang po, kung siya magiging alkalde, paano niya po siserbihan ang mga taga-Minalabak na kita ma-take out bilang maserbi sa gabos ng mga taga-Minalabak? Yes, Vice Mayor. Okay, thank you. Sa taga-Milabak, sa 2013, ako ang paganaw nindo. Sigurado ka mo may maray na serbisyo si Nestor Villegas. Vice Mayor, ang kahapotan po sa ugali po danindo. Sa ugali ko po, anak sa nama yan nakaka. Dalan iro-iro ko po dati ng pagkabuhay ko yun. Pero alagan si iro-iro kong ini, kung sala sa publiko kan taga-Milabak, ano ta pinagana ako ni nalawig na termino, kada eleksyon halos gana ako. So therefore, nasusunang kang tao sa Minalabak. Pagtrato sa mga konsyal, depende sa actuasyon kan lambang saro, sa kondukta. Ang dapat, ang manner kang pagtratar kan lambang sarong, membro kan Sangguniang Bayan. May follow-up po kamong Ribatal? Okay. Salamat po sa imo Kagawad Chris Lizardo, Mayor, Vice Mayor Nestor Villegas sa imo pong kasimbagan. Ngunyan, ang hapot man po, ngunyan, na itatao, maghahali man po kay Manoy Eddie Suarez, ang hapot para po kay Kagawad Chris Lizardo. Go ahead, please. Sa imo po, tabo ini, kagalang-galang na busy Vice Mayor. Dili lang po, Manny Eddie Suarez, inutunta pong hapoton si Kagawad Chris Lizardo. Okay. Dating sinabi ko na nga ni, na yun, si kay Chris, ang katunayan, mayo kong komentary ko ni, dahil ko pa man subok iniyo. Ngunyan, tunay na talagang ang gusto ko dyan, mga kabataan talaga siya magserbisyo. Ngunyan, mayo pa man si Chris nin ko yan. Hapot po sa iya, Manoy Eddie. Ano po sa iyo maihahapot sa iya? Chris, nawala ako doon sa direksyon yan, sorry. Pero ba off mo rin? It's alright. Okay, Kagawad Chris Lizardo, may gusto ko pong sabihon sa saya pong binanggit? Ako po nagpapasalamat kay Manny Eddie dahil araw po yan ang pagtrato niya sa mga kahubinisan, sino man po sa kuya. Okay, salamat po. Manny Eddie Suarez, ngunyan po, ansay mo ng kahaputan para po kay Vice Mayor Nestor Villegas. Go ahead, please. Salamat. Kagalang-galang na Vice Mayor kan Minalabak, Nestor. Anapot ko sa umuya. Dahil sa tuyang Banwaan, 5th class municipality, mayo baka nag-aasenso. Ano man po tabi, ang programa mo talaga parang ang sa tuyang Banwaan mag-asenso, parang ikaw maging mahusay na mayor. Yan ang sa kuyang kaputan po. Salamat po. Vice Mayor, para sa Okay, thank you. Inot, gusto ta kang improbaran, anapot mo sala. Dahil ka talaga nag-aaram kang Banwaan na Minalabak. Ako po naging konsyal. Ang paglog ko dyan, Minalabak is 5th class. But now, is already 3rd class. So therefore, kulang sa impormasyon. Yes, kasimbagan po sa iyang kahaputan. Ano po ang sa imo daang programa? Ay, kanakol pong programa kung ako magiging mayor. Mas lalong maasinso, papagaynon ko ang Banwaan na Minalabak, ang inuman na tubig, papasinsaon ko,
Asin, ini po dan pagkakataon kan Tagalulan, magpagayon kan sa tong Banuan, na dahil nindo na hiling pong kan maging binalabak an sa tong Banuan. Yes, Manoy Eddie Suarez, ikaw ka pong pangaduang follow-up. Sasabi mo, Vice, na dahil ko aram ang minalabak, sala ka dyan. Dahil, ang sarong Banuan, tinatawag na yung mga may grades yan, dahil yan sa income. Kaya yan sa tuya, 5th class. Pero kamo, ang dangog ko, kamong mga sa munisipyo, gusto nyo maging 4th class yan, kataga ng asweldo mo, alangkaw. Pero, let's face the reality. Ang minalabak, 5th class. Maniwala kayo sa akin. Ano bang income ng minalabak? Thank you. Sige po, Vice Mayor. Okay, pero siguro mas madali. Huri na po iyan sa parte mo, Vice Mayor. Okay. Ang pagpagayon kan Banuan na minalabak, nagigibuhon ko, iyo po kung ako mapili. Tadi ko mapapagayon, ang minalabak, kung di ko makamayor. Sagod sa ang mga plano ko, nagabos na edukasyon libre, inumo na tubig, asinso, ang mga senior citizen, tatawan ng nakulang pagkakataon, ang mga kababaihan, ang health program, mga buntis, papadagos, ang pagtabang, kung ako ang alkalde, dahil na sinda mabayad pag nangaki sa health center, tang kadaklan sinda, piglog mina sa health program, pag nangaki, libre gabo sinda sa satong Banuan. And medyo po nagiging mainitan sa tuyang diskusyon. Sige po, madali lang po, Manoy Eddie. Okay, Madali lang po. Saro lang. Paano Excuse me po, Manoy Eddie. Gusto ko pong maaraman kung kamo pong dawa, pwede ito po iding ipadagos. Saro pang kahaputan ng singkasimbagan. Willing po kamo na magsimbag kung maghapot giraray si Manoy Eddie Suarez? Yes. Please pero pass the gusto kong microphone. simbagon na duman sa 5th class. Kasi po talaga totoo na siya nag-aaram. Based on the record po. Excuse me po, Vice Mayor, nabanggit mo na po yan subaga. No. Gusto niya magpatunayan kasi na hindi ko nag-aaram na 5th class. Bigtataram ko hambog. Wanyang, kung mapatunayan ko, susog sa dokumento na we are now in the 3rd class, pwede na siyang mag-resign ka, mag-withdraw pag kandidatong alkalde. Tako dahil kumaambog Banuan. Dahil kaming plano magpadagdag kan sweldo. Alagad ang batas nagsasabi. Ang sabi niya, magsunod tayo sa batas. Ayon sa batas, we are now entitled to receive this kind of salary. So therefore, hindi kagustuhan namin yun. Based on the present budget na pigrelisado ka. Iyo po, tabi, Vice Mayor. Manoy Eddie, gawa ka pong gustong sabihon? Okay, man po, kahapotan sa huring oportunidad po para mo magbatikal ning hapot. Gararay dangan huring oportunidad ba ng Vice Mayor? Nakaw po magsimbag. Go ahead po. Salamat, Chris, sa pagkakataong ito. Dahil mahalaga ito. Ngunyan, anapot ko sa iyo na sasabihin mo sa kuya na dahil ako aram yan nangyayari sa minalabak. Ikaw nga dahil mo aram yan pagbabak kung taano talaga bayad ako sa Milaor. Hindi mo, baga, sa ignorance yan. Ngayon, sa 5th class, ang katunayan, ginegrade yan ng gobyerno natin, yung income, based on the income, why minalabak become 4th class or 5th class? Tingnan mo naman ang kuyan. Let's face reality, Vice. Hiling ko nito tabi ang kalagayan ng Kamanwaan. Okay, salamat po. Vice Mayor, huri na pong sa imong pagtaram. Okay, gusto ko lang patunayan sa sakuyang nag-aapot na ang minalabak is now 74 million budget na kita. During our term, 5th class, ang budget na duman, 4 million lang. So nag-increase na po. Kaya pagkasabi ko po, ayon sa dokumento, ang Department of Budget and Management, sinda po nagtaon ng klasifikasyon, kan releases na napundo. Kaya sabi ko, dahil siya nag-aaram, kung nag-aaram siya, masusupog sa Banuan, taga Minalabak, nakita pala ng pagtubo niya, 5th class pa. Now we are already in the 3rd class municipality based on the record of the national government and the provincial government. Thank you. Okay, salamat po, Vice Mayor Nestor Villegas. Siriman po sa Indomanoy Eddie Suarez. Ganyan po, Vice Mayor, ikaw man po tatawang ko ng oportunidad na maghapot po sa kapwa nindo aspirante para alkalde sa Banuan in Minalabak. Vice Mayor, ang sa ibo pong kahaputan para kikagawad Chris Lizardo. Chris, ano man dapat girundumong kang taga Minalabak sa imo, tangarig ibuto kang taga bilang alkalde kang Banuan in Minalabak sa pagtao mo nin serbisyo sa loob ng 2 taon. Mabalas tabi, Vice. Ako po na ugma na ako nakaserbi na taning pagkakataon na makaserbing sa rong termino. Sa ngunya po sabi ko nga 2 taon may 9 na bulan. Bako lang pong kakulangan sa poder,
kakulangan sa pundo dahil mayo man po kaming pundo bilang konsyal, kami nagkakapot ng komitiba. Pero sabi ko nga edukasyon, nakatabang kaming karagdagan ng classroom, suporta sa K+12. Sa pagtabang ko po kay Presidente Pinoy kan 2010, kami po nabiyaan ng 1.5 two-story building sa Sentral. Nagigibon po ng evacuation center at the same time, classroom kan mga kakian. Doon po sa One Town One Product, ini po itutulod ni tanganig mataan pa ng karagdagang pangkabuhayang programa dahil po sa CBMS survey, sabi kan sa mga alkalde, kulang ang pagiging na pag-upgrade kan pagbuhay kan mga taga Minalabak. So kung kita po mapili, ini po ang itutulod ta basic services para sa mga taga Minalabak. Mabalos po. Salamat po sa imong kagawad Chris Lizardo. Vice Mayor, namumugtag po na ansay mo pong sinasabi mayong katotohanan ta ang napahayag po ni kagawad Chris Lizardo may naginibuhan siya. Ano po sa imong kasimbagan sa bagay na yan? Aram mo ni si Chris, maray ni sa taram. Pero sa gibo mayo man. Yung anin na sabi ko sa indakad to, ang grupo kani maorag sa argumento. Pero ang pigtataram kani, iba man siya pigigibo. Kaya yan ang tama ni naptawan ako pagkakataon sa radyo na maipaabot sa inda. Kadakol sa naman ng usipon, pero man sa gibo. Kaya yan ang sabi ko sa inda, anong dapat girumdumon sa inyo kan mga tao? Sa banuan na Minalabak. Okay, salamat po. Vice, kagawad Chris Lizardo, ang sinasabi niya po, puro ka sa nataram, mayo ka man po sa gibo. Siguro po, ang mga taga Minalabak ang mga kapagsabi kayan. Ako po, 2 taon lang. Dahil ko po kay Puana ng 2 dekada na magservis sa Minalabak. Pero po, kung tataan pa ako ng sarap pang pagkakataon na may kakaputan akong poder dahil po ngunyan, mayo akong pundong kinakaputan. Pero ang serbisyo ng pigtataw sa taga Minalabak, sinda po ang makakapagsabi kung isa'y dapat ang tamang tao, tamang suportahan sa maabot na perilya. Ipo kagawad Chris Lizardo, nabanggit mo po ang demo kaipuhan in 2 dekada. Ano po ang gusto mong sabihin sa inyo po baga na pinag-insinuar na si Vice Mayor na ngayon po in 2 dekada para magserbi alagad sila ang kabugtakan? Ano po ang sa inyong gustong sabihin? Kung dadamot po sa bago sa introduction, sinda po kaya since 1988 nagsiserbi na sa Banuaning Minalabak. Ako po 2 taon pa sana may 9 na bulan sa rong termino man lang po bilang konsyal. Kung ako po tataan pa ng awad-awad na pagkakataon na may pundo, siringkan, pagiging pamayo kan Banuaan, mas dakol pa po ang sakong matatabangan. Dahil muna po mayo man akong poder, mayo man kaming pundong kinakaputan, ang tabang na tinatao mo sa lambang taga Minalabak na nagrarani sa mo araal daw. Ini po ang makakapagsabi, sinda ang testigo kung paano maging servidor ang Chris Lizardo sa mga taga Minalabak. Salamat po. Vice, nabanggit siya po. Ika po, halina nag-service sa Banuan kan Minalabak. Alay na nag-service sa Banuan ng Minalabak, pero konsyal siya na. Ang legislative body, kadakol sa ng pigigibong batas katabangan sa programa kan epekutibo. Ngayon na Vice Mayor ako, ibang posisyon na naman yan. Nagkaigong pagkakataon na magtabang sa alkalde, sa laog sa nanin 5 taon labi, nagkaigwang dakulang pangyayari development, mga programa na dahil nasaan, kanta kami Minalabak, ngunyan naging progresibo Banuan na Minalabak dahil sa samuyang team up ni Mayor Hilbas Mayor. Pero, kung ako mayo naginibuhan, ano tamang gana? Kasindang ngunyan sila ng gana na pag-iba sa mo. So therefore, ang tao, aram, na ako nagsiserbi ng tultul sa Banuan. Okay, huri na lang po, Gawad Chris Lizardo. Ipinapangalandakan po ni Vice Mayor Villegas na ang tao po, garo muya sa iya, siringani kayan. Siya po padagos na binobotohan. Siya po padagos na iniilihir kan Banuan kan Minalabak. Ano po ang sa inyo masasabi dyan? Siguro po, sabi ko sa bago, sa palibot-libot mi, kung sa samuyang alkalde mo niyan, nadadara kaming, matabangan kami. Tapos sa sinasabi niya pong paulit-ulit na sinda nagtabang sa muya, kung liliyon ta po ngunyan malang ako ng gana, totoo po yan. Pero kung sa pagtabang po, ang pamilya mi, ang resources mi, kay ito pa, nagtatabang sa grupo ninda, kan sa mo yung alkalde ngunyan. Parte po sinang tinatabangan mi. Siya po, perang beses mi naman tinabangan. And I was part of that. Pero po kung sa pagsabi niya, ngunyan lang ako natabangan, salamat man po sa tabang na tinabang. Ang atong tala lang po, magboses ang mga taga Minalabak, kan tamang tao na tatabangan nila. Salamat po sa imo, Vice Mayor Nestor Villegas, sirigman kay Kagawad Chris Lizardo. Ngunyan po, Vice Mayor, ano man po ang sa indong maot na ihapot kay Manoy Eddie Suarez? Go ahead, please. Sa bilang aspirante alkalde, Mr. Suarez, kadakol kang pigigibunin mga pigtutuyaw kan taga Minalabak. Kung ika maging mayor,
Iyan, pultri mo, ang iskulan mo, paparistro mo, ikukuha mo daw tamang lisensya sa Banwaan na Minalabak. Ulitin ko, ang poultry ko, may application niya sa Indo, alam ni Alahor, alam yan ni Mayor Basmayor. Iling ko hindi ang record kayan, pero dahil na-proban nindo. Ganyan, yung sa kuya namang eskulan, parte ng milaw yan, kaya yan talaga ibabayad ko yung duman. Dahil yung dispute na yan, I have nothing to do with that. That is between Mayor Basmayor, saka si Kuyan, si Flores. Dahil mo ko pagsulsul sa bakumang kasalan. An sa kuyang obito dyan talagang pakareho ng Minalabak ayon sa sakuyang master plan, magkaigo ng mga hanap buhay mga tao, tanga na yung magparador doon kung saan. Salamat po, Manay Eddie. Vice Mayor, ang sinasabi niya po, nagkaigo siya ng application sa munisipyo. Alagad po dadainin do inaprubahan. Okay. An application subject for approval. Kaya nag-apply ka sana. Dahil dahil ka man nakasecure kan mga requirements, pigsuratan ka, so dahil man kayo pwede mag-approval na kontra sa batas. Kaya pinasasabit ka namin ng requirements dahil may kontra, may apelasyon ang taga-Antipolo sa poultry pinaglagay nyo. So this is common sense. Ang mga taga-Antipolo nagre-reklamo, kaya pinapasabit ka namin ng proper requirements na binigyan ka namin. Hindi ka naman nakapagsabit. So therefore, hindi ka aprubaran ng Sangguniang Bayan. Okay po, sige. Sarong kahaputan po sa imo, Vice Mayor. Ano Okay. po ang mga requirements na ini para po maisin lang sa itong mga paradangog sa Minalabak? Ay yung ECC na pinag-submit niya sa amin at yung approval ng taong barangay. Kasi pagdating ng application, nag-conduct kami ng hearing, local hearing. Kayo bang taga-Antipolo sang-ayon sa poultry lalagay sa inyo ni Mr. Suarez? Hindi po kami pabor dahil yung pagkain namin, kung hindi kami pumasok sa Kulambo, halos hindi kami makakain dahil sa langaw. So, kontra, so binigyan sila namin ng pagkakataon. Ngayon, in spite of the issuance of permit, tuloy pa rin ang kanyang operasyon. Tama ba yung ganun sa Ciudadano? Okay po, salamat po, Vice Mayor. Manay Eddie, rebuttal po. Kaya nga na yun, mga issue yan, alam ko yan, may mga issue gano'n na ABCB na yan eh. Hindi mo nagkakakan, may Kulambo, kaputikan yan. Bakit hindi nabisitaw? Sinabi ko na yung kay Basmayor eh. Go inside, look for yourself. Kung yan ay mabaho, malangaw, mga political ano lang yan, issue. Ngayon nga, welcome ko kayo. Buong ko ng Minalabak, nung Sanggunian, charge me in court. Alam mo, diyan na mayroong kumpito yan sa EC. Alam mo, wala lang. Diyan lang sa munisipyo, pero sa barangay Antipolo, Igwa. Salamat po, Manay Eddie. Vice Mayor, namumugtag po, nagrabase po sa mga kapahayagan. Ano po kamo sa munisipyo, nag-ibo ng ocular inspection? Ano po nag-abot kamo sa siring kaya na desisyon na i-deny po ang application ni Manay Eddie Suarez sa Minalabak? Nag-ocular po, kaya gani nagkaigong kanda ng public hearing sa taga-Antipolo. So kaya lang, in spite of non-issuance ng permit to operate from the local government units, ano tapig papa-operate mo? Kaya pigsasabi nga ni Subagon ni Kagawalirdo, gusto nga yung pasaran ni Vice Mayor Biligan. Kung ako talaga ang alkalde, na dahil siyang permit na tali sa lokal na gobyerno Minalabak, mapipilitan na kung mag-implement kang batas, dahil ayon sa batas, nobody can operate within the municipality without mayor's permit to operate. Salamat po, Vice Mayor. Manay Eddie, ano man ang gadpo kamo dahil nag-kumple sa requirements na ipinagpapautog po kang lay? Siring po sa mga sinabi niya na para kamo po matawan din matawan po kamo din siring kaya na approval kan munisipyo kan Minalabak. Kaputikan yan. May dyan ang ko na dyan sa suning committee ni si Alahor. Hiling ko din doon papilis. Ikaw din doon sa buong bayan. Tanong din doon maipasarayan kung talagang kayo may diritso. Welcome ko kayo sa korte. Alay ko ng yung punti ko ngayon established 2009. Up to now in operation, tanong din no kas na saraduhan. Okay po, sige po. Salamat po sa imo, Manay Eddie Suarez, siring man Vice Mayor Nestor Villegas. Ngunyan po, mga tugang, nadangog po nindoan sa tuyang tulong aspirante para alkalde sa Banwaan kan Minalabak. Kamu na po ang bahala na magdesisyon kung si isa sa indang tuloan karapat-dapat maninigo na maging alkalde kan Minalabak. Maudya mo na maging intelihente sa pagpili. Asin man responsable ang gabos ng mga botante para sa progresibong pagbabago, asin tunay na pag-asenso. Ako po si Chris Bersabe. Diyos maray na aga, asin magkadarangogan liwat kita hasta sa sunod na diretsahan.
Eleksyon 2013. Hi,